Ipinakita sa simula ng movie ang isang barbero na si Maharaja, at umiikot ang kanyang buhay sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jyoti. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay binibilan niya ng laruan si Jyoti sa tapat ng kanilang bahay. At habang tinatanong ang kanyang asawa kung anong laruan ang kanyang bibilin ay biglang sinuro ng isang truck ang kanilang bahay kaya't namatay ang kanyang asawa, at sa kasalukuyan ay namumuhay na lang silang dalawa ng kanyang anak na si Jyoti. At sa kanilang bahay ay makikita natin ang isang basurahan na ang pangalan ay Lakshmi, at nakakapagtakang itinuturing nila ito na parang isang tao na pinapaliguan araw-araw at dinadasalan. Ay mas nahilig si Jyoti sa sports kesa sa kanyang pag-aaral, kaya't lagi siyang napapagalitan ng kanyang mga teacher, ngunit paborito naman siya ng kanyang teacher sa sports na si Asifa. Isang araw ay ipinatawag ng principal ang mag-ama at galit na galit nitong pinagsabihan si Jyoti dahil sa nakitang alak sa kanyang bag. Sinabi ni Maharaja na hindi kayang gawin ng anak ko yan, ngunit pinagalitan at pinalayas pa din sila ng principal. At pagkatapos ay biglang dumating si Asifa kasama ang isang estudyante na may kagagawan at ipinakita nito ang ebidensya sa cellphone. Kaya't sinabi ni Maharaja sa principal na humingi ka ng tawad sa anak ko dahil hinusgahan mo siya at pinagalitan. Hindi bumitaw si Maharaja sa pagkakakapit sa isang bakal kahit na magiba pa ito hanggat hindi nagsosorry ang principal. Kaya't dahil dito ay napilitan na ding humingi ng tawad ang principal kay Jyoti. Inilalaan ni Maharaja ang kanyang buhay at oras sa kanyang anak, at isang araw ay umalis si Jyoti upang lumaban sa isang sports competition, kaya't sobrang nalungkot si Maharaja sa pag-alis ng kanyang pinakamamahal na anak, at dahil sa kalungkutan ay hindi na din niya namalayan na ginapangan na pala siya ng isang ahas habang natutulog. Pagkatapos ay makikita natin ang isang napakayamang lalaki na dumating sa isang talyer upang hanapin ang kanyang naiwang salamin, dahil walang nakakita kung nasaan ang salamin ay pinagsasapok at binugbog niya ang mga gumagawa doon. Pagkatapos ay binugbog din niya ang dumating na si Dana at ito pala ang gumawa ng kanyang kotse. Kinagabihan sa isang bar ay dumating si Dana at binasag niya ang salamin sa harapan ng mayamang lalaki, kaya't pinagtulungan siya ng mga ito ngunit lumaban at binugbog sila ng galit na si Dana. Ibig sabihin na isang masamang tao talaga si Dana na tila may kakayahan itong gumawa ng isang krimen. Samantala ay sugatang nagpunta si Maharaja sa police station upang i-report na ninakaw si Lakshmi, ngunit pinagtawanan siya at pinalayas ng pulis nang malaman nito na isa lang palang basurahan si Lakshmi. Ipinagpilitan pa din ni Maharaja na hanapin ng mga ito ang basurahan at kung hindi ay magsusumbong siya sa nakatataas. Kaya't lalong nagalit sa kanya ang pulis at pilit siyang pinalabas nito, ngunit kumapit na naman siya sa bakal kaya't nasira ang bakal at nagkaroon ng malaking kaguluhan doon. Pagkatapos ay makikita natin ang inspector na si Virad na may hawak sa isang lalaking magnanakaw. Ninakawan nito ang bahay ng isang RDO officer kaya't hinuli ito ni Virad, ngunit patago pala niyang pinalitan ng fake ang ninakaw ng mga alahas upang makuha niya ang mga tunay na ginto. Pagkadating ni Virad sa station ay tinanong niya si Maharaja kung ano ang inirereklamo nito, kaya't sinabi ni Maharaja na ninakaw ng tatlong magnanakaw si Lakshmi at sinaktan nila ako, at nang malaman ni Virad na isang basurahan lang pala si Lakshmi kaya't agad niyang binigyan ng pera si Maharaja upang bumili na lang ito ng bagong basurahan. Ngunit sinabi ni Maharaja na hindi ko kailangan ng bago kaya't ang hanapin nyo ay si Lakshmi, at sobrang nagalit si Virad kaya't ipinatapon niya si Maharaja sa labas, ngunit hindi pa din umalis si Maharaja at sinuhulan niya si Virad upang hanapin nito si Lakshmi, kaya't nag-imbestiga na sila Virad sa bahay nila Maharaja. Samantala ay makikilala naman natin si Selvam at Sabari. Mga akyat bahay sila na nanggagahasan ng mga babae at pumapatay ng kanilang mga biktima. Pagkatapos ay ipinakita ang asawa ni Selvam at ang anak nitong si Amo na may sugat sa likuran. Electrician si Selvam sa umaga at magnanakaw naman siya sa gabi at walang kaalam-alam ang kanyang pamilya sa mga ginagawa niyang krimen. At makikita natin na nasa kanya pala si Lakshmi. Ibig sabihin na isa siya sa mga magnanakaw na umatake sa bahay ni Maharaja. Dahil hindi pa nahahanap ng mga pulis si Lakshmi kaya't nangako si Maharaja na magbibigay pa siya ng 500 rupees. Samantala ay nag-report sa pulis ang isang mekaniko dahil nawawala si Dana, at laking gulat ni Maharaja nang makita niya ang picture ni Dana na hawak ng mekaniko, kaya't naalala niya ang resibo ng pasukin ang kanyang bahay. Pinuntahan niya ang mayamang lalaki na may-ari ng resibo at nandoon pala siya sa bar nang gantihan ito ni Dana. Pagkatapos magsuspecha ay sinundan niya si Dana ngunit nakilala siya nito, kaya't huminto si Dana sa kanilang hideout at inatake nila si Maharaja. Pagkatapos ay inamin ni Dana na kasama siya sa mga nagnakaw,
kaya't galit na nilabanan at pinaghihiwa sila ni Maharaja sa pamamagitan ng labahan nito. Itinulak niya si Dana at idiniin ng ilang ulit sa mga matutulis na bakal kaya't umamin ito na may kasama siyang isang pulis, ngunit sinaksak siya ng ice pick ni Dana sa hita at saka ito tumakas, at nang dahil sa galit ay tinagpas ni Maharaja ang kanyang leeg sa nakuha nitong itak sa sahig, at sa nakaraan ay ipinakitang nagpagupit si Selvam kay Maharaja, at nang magpalit ng battery si Maharaja ay tinawagan si Selvam ng kanyang kasabwat upang sabihin na nadyaryo na ang ating mga krimen. At pagharap ay nagduda siya kay Maharaja na baka narinig nito ang kanilang usapan kaya't agad na siyang umalis. Nakita ni Maharaja ang naiwang regalong kwintas sa birthday ng anak ni Selvam kaya't isinoli niya ito. Pagkadating ni Maharaja ay hinuli ng mga pulis si Selvam at nabaril si Sibari dahil nalaman na ng mga ito ang kanilang mga krimen, at inakala ni Selvam na si Maharaja ang nag-report sa kanila, at sa kasalukuyan pagkagawa ng kamukha ni Laxmi ay pinalabas nila na ang nagnakaw nito ay ang informer na si Nala Sivam. Tinawagan ni Virad si Maharaja upang makabisado ni Nala Sivam ang mga nangyari, kaya't ikinwento ulit ni Maharaja ang mga nangyari, at nang marinig ang kwento ay talagang natakot si Nala Sivam kaya't tinawagan niya kaagad si Selvam. Ngunit bakit nga ba natatakot si Nala Sivam? Pagkatapos ay ipinakita ang totoong nangyari na habang nasa isang shoe shop si Maharaja ay nagtago at hinintay naman siya sa loob ng mga magnanakaw, ngunit si Jyoti ang unang dumating kaya't ito ang kanilang sinaktan at pinagsamantalahan, at kasama pala dito si Nala Sivam at Selvam, at kaya pala nila ginawa ito ay upang makaganti sila sa inaakalang pagpapahuli ni Maharaja kay Selvam. At pag-uwi ni Maharaja habang dala ang sapatos ay laking gulat niya na makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pinakamamahal na anak. Nasa kritikal na kondisyon si Jyoti kaya't dahil sa sobrang lungkot ay nag-iiyak at nagwala si Maharaja. Pagkatapos ay sinabi ni Jyoti na gusto kong makita at makausap kung sino ang may gawa sa akin nito, at sa kasalukuyan ay pinaulit ni Virad ang pangyayari sa harapan ni Maharaja. At nagduda si Maharaja ng emostra ni Nala Sivam na tila tinagpan niya ang bibig ni Jyoti. Kaya't naalala niya ang sinabi ng anak na may malaking peklat sa likod ang nagsamantala sa kanya, kaya't kunwari niyang inakap si Nala Sivam upang mahawakan niya ang peklat sa likod nito, kaya't nalaman niya na isa nga ito sa mga nagnakaw sa kanyang bahay. At nalaman pala ni Virad ang katotohanan sa kanilang pag-iimbestiga sa kaso ni Dana, kaya't sinabi niya kay Maharaja na ano ba ang gusto mong gawin sa kanya, ngunit sinabi ni Maharaja na paalisan na lang natin siya. Sinabi ni Virad na bakit hindi mo ba siya paparusahan kahit pinagsamantalahan niya ang anak mo. Pagkatapos ay ibinigay na ni Virad ang isang itak at inilak nila ang pinto, at nang tatakbo na si Nala Sivam ay binaunan niya ito sa ulo ng itak at pinatay, at nalaman na ni Maharaja na si Selvam ang ikatlong magnanakaw na nagtatago sa isang construction site. Pagkatapos ay binugbog siya ni Selvam habang sinisisi siya sa pagkakakulong nito, ngunit ginantihan at binagsakan siya ng hollow blocks ni Maharaja sa hita. Sinabi niya kay Maharaja na sanay na ako sa ganitong sakit ngunit hindi nagagaling ang sakit at trauma ng ginawa ko sa anak mo. Pagkatapos ay dumating na si Jyoti at si Teacher Asifa. Ibinigay ni Jyoti ang isang gintong kwintas kay Selvam at sinabing di ba iyan naman ang gusto mo, kung alam ko lang na ganyan kakadakdak pinatay na sana kita noon. At pagkaalis ni Jyoti ay nakita ni Selvam na ito pala ang kwintas na regalo niya sa birthday ng kanyang anak noon. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan na pumunta pala sila Maharaja sa bahay nila Selvam upang maisoli ang kwintas, ngunit hindi ito tinanggap ng asawa ni Selvam dahil galing ito sa nakaw. Kaya't bumili na lang si Maharaja ng laruan para sa anak ni Selvam, ngunit namatay sa aksidente ang kanyang mag-ina at ang asawa ni Selvam, at si Jyoti lang ang nakaligtas dahil natakloban ito ng basurahan na si Laxmi, kaya't ito pala ang dahilan kung bakit lubos nilang pinapahalagahan si Laxmi, at sa kasalukuyan ay nalaman na ni Selvam na si Jyoti ang kanyang anak nang makita niya ang marka ng peklat sa likod nito, at dahil sa kanyang paghihiganti ay hindi niya alam na ang anak pala niya ang nagantihan niya, kaya't punong-puno ng pagsisisi si Selvam na humingi ng tawad kay Maharaja. Ngunit huli na ang lahat, at pagkatapos ay umalis na sila Maharaja at Jyoti, at dahil hindi na mapatawad ni Selvam ang kanyang sarili ay binawi na lang niya ang kanyang sariling buhay.